Dear Miss Galie, itong kwento kong ito ay masasabi kong isa sa mga hindi ko makakalimutan. Isang pangyayari na nanatiling lihim sa pagitan namin ng taong to. Kahit kailan ay hindi ako nagkasala sa misis ko. Pero isang pagkakamali ang aking nagawa na kahit isang beses lamang nangyari ay tumatak naman sa isipan ko. Ganun yata talaga. Kahit anong bait kapag ang tukso ay lumapit, may hirapan kang iwasan to. At ito po ang nangyari sa pagitan ko at ng pamangkin ng asawa ko. Ako ho si Noel, 35 anyos, isang mekaniko sa talyer dito sa bayan. Ang misis kong si Jenny ay 32 years old at isang part-time na guro sa isang community college. Walang anak, kaya tahimik ang bahay namin sa araw-araw. Simpleng buhay, walang gulo, walang ingay. Hanggang isang araw, tumawag noon ang kapatid ni Jenny mula sa probinsya. Jen, pwede bang patirahin mo muna si Lian sa inyo? Diyan muna siya habang naghahanap ng trabaho. Sabi ng kapatid niya sa tawag. Maghahanap daw ng trabaho eh. Ang sabi ko naman, kesa mag-rent siya, edi sa inyo na lang muna makituloy. Marunong naman sa gawaing bahay yan at marunong magluto, kaya mapapakinabangan mo dyan. Wala akong sinabi. Si Mrs. ang kausap niya at ito na rin ang nagdesisyon. Oo naman ate, kami nang bahala kay Lian. 2 araw bago ang usapan, ay dumating nga si Lian. May dalang isang backpack at isang traveling bag at galing pa raw ng Bicol. First time kong makita ang pamangkin ni Mrs. Nagulat ako sa itsura niya. Akala ko tipikal na probinsyana ngunit mali. Napakaganda niya. Artistahin ng itsura. Pambato sa mga beauty contests ang dalaga. Maputi, mahaba at straight ang buhok at may inosenteng muka na parabang hindi sanay sa syudad. Mga 20 siguro ang edad at kakagraduate pa lang daw. Nakasuot ng maikling short at maluwag na t-shirt na may print pang provincial girl. Pero sa totoo lang, sa unang tingin pa lang, alam kong may dating ang batang to. Hi po, Tito Noel. Bati niya sabay ngiti. Medyo nahihiya pa nung una, pero ramdam ko agad na babait at magalang siya. Hi, kumain ka na ba? Tanong ko. Opo, nakakahiya nga po eh. Naabala ko na kaagad kayo. Walang problema, huwag mong isipin yun. At mula noon, nagsimula ang bago naming setup sa bahay. Unang linggo, parang normal lang. Tahimik ang dalaga. Madalas nasa kwarto lang o kaya'y nag-aayos ng gamit at naglilinis. Si Jenny naman, busy. Ako umuuwi mula sa talyer, pagod na at matutulog na lang. Pero habang tumatagal, hindi ko maiwasang mapansin ang ilang pagbabago. Isang araw, dumating ako ng maaga. Nagulat ako nung bumungad sa akin si Lian sa kusina. Nakasuot lang ng manipis na puting sando at maikling short na halatang pambahay lang. Andiyan na ho pala kayo, kulat niyang sabi. Ay, oo, maaga lang akong pinauwi ngayon. Napansin kong medyo basa pa ang santo niya sa pawis. O siguro'y dahil sa paghuhugas ng pinggan. Ramdam kong napalunok ako ng konti, pero pinilit kong umiwas ng tingin dito. Hindi tama. Hanggat maaari ay pinipigilan ko ang aking sarili. Anong ulam natin? Tanong ko para mabasag ang katahimikan. Nag-adobo po ako. Favorite daw po kasi ni tita. Oo nga. Salamat.
Lumapit siya sa akin. Hawak ang isang kutsara. Taste mo nga po, tito. Tama lang ba yung alat? Inabot niya sa akin yung kutsara. Medyo lumapit siya. Naamoy ko yung bango niya. Parang bagong ligo. Hindi ko alam kung ako lang ba to. Pero nararamdaman kong may kakaiba sa pagitan namin nung mga sandaling yun. Okay naman. Sagot ko, napilit kinakalma ang boses. Dumaan pa ang mga araw at mas naging palagay si Lian. Naging komportable sa bahay. Madalas, siya na ang nagluluto. Minsan, sa sobrang dami ng ginagawa ni Jenny sa trabaho, si Lian na rin ang naglalaba, naglilinis, at paminsan-minsan, siya na rin ang naging kakwentuhan ko habang ako'y nanunood ng TV. Kumusta ka dito? Ayos ka lang ba? Tanong ko isang araw. Ayos lang ho. Wala namang problema. Nagtatry akong maghanap ng trabaho pero wala pa eh. Ayos lang yan. Makakahanap ka rin. Siya nga pala. May boyfriend ka na ba, Lian? Tanong ko. Wala pa ho akong boyfriend. Sabi niya sabay tawa. May manliligaw sa probinsya pero hindi ko naman mga tipo. Eh dito, may manliligaw ka naman ba? Wala pa naman po. Uy, bakit naman? Sa ganda mong yan eh. Parang hindi naman ako naniniwala na walang umaaligid sa'yo. Eh meron naman po pero wala pa pong gusto si tita eh. Gusto muna raw kasi niyang makilala. Natawa ko. Aba, si Jenny pa talagang pipili ng boyfriend mo. Opo. Pero alam niyo, kung tulad niyo lang sana yung lalaki, siguro may chance pa ako, no? Sabay kindat niya. Biro lang sa kanya yon. Pero para sa akin, para akong tinamaan. Hindi niya alam na nakaramdam ako ng hindi maipaliwanag. Doon na ako nagsimulang kabahan sa sarili ko. Isang gabi, wala pa si Mrs. Nasa sala ako noon, nakashort at sando habang nanunood ng basketball. Lumabas si Lian mula sa banyo at bagong paligo. Nakabalot ng tuwalya ang buhok dahil basa. Sorry po, akala ko tulog na kayo eh. Hindi pa naman, gabi pang uwi ng tita mo ha? Okay lang po ba kung dito muna ako magpatuyo ng buhok? Oo naman, sige lang. Umupo siya sa may sahig, sa harap ng electric fan. Langhap ko ang bango ng shampoo niya. Pilit akong hindi tumitingin. Pero sa bawat sulyap ko sa gilid ng mga mata ko, lalo akong nahihirapan. May shampoo po ba kayong ginagamit para hindi maglagas yung buhok? Tanong pa niya. Naku wala akong alam dyan. Kay misis mo na lang itanong. Lagi naman pong wala si tita eh. Paano na lang kung wala ako? Sino ho ang nag-aasikaso sa inyo? Wika niya. Tapos, may dinagdag pa na. Alam mo, kung ako ho yung asawa ninyo, mas aalagaan ko kayo. Natigilan ako. Hindi ko alam kung biro lang yun pero ramdam ko ang kakaibang aura sa pagitan naming dalawa. Parang may sadya siyang ibig sabihin sa sinabi niyang yun. Kinabukasan, hindi ko siya matingnan ng direkta sa mata. Ganun din siya. Pero habang si Mrs. ay abala sa lesson plan niya, kami ni Lian ay tahimik lamang sa mesa, kumakain ng almusal. Good morning, bati ni Jenny. Pasensya na ha, late na naman akong uuwi mamaya. May faculty meeting pa kami eh. Okay lang Han, sagot ko. Tumango lamang si Lian, pero nahuli ko siyang napatingin sa akin. Matagal, at may ngiting hindi ko maipaliwanag. Ngiting parang nagsasabing, alam ko kung anong iniisip mo. At doon ko na-realize, mukhang delikado pala. Hindi ko alam kung saan mauuwi to, pero ang alam ko lang, sa bawat araw na lumilipas, mas lumalapit siya. At mas nahihirapan akong umiwas. Mula nung gabing yun, Miss Callie, nag-iba na ang tingin ko kay Lian.
At mukhang ganun din siya sa akin. Hindi man kami nagsasabi ng diretsyo, pero ramdam mo yung bigat ng mga tingin at ngiti na may kahulugan. Ayokong mangyari to pero wala. Wala akong nagawa para pigilan ang paglalapit namin. Si Jenny, abala pa rin sa trabaho. Kung hindi gabi ang uwi, minsan ay pagod at diretsyo tulog na. Pero ayos lang naman sa akin. Sanay na ako. Ang hindi lang ako sanay ay yung ganitong presensya sa bahay. Presensyang unti-unting sumisingit sa araw-araw ko. Sabado ng umaga, wala akong pasok sa talyer. Si Jenny ay maagang umalis dahil may seminar sa school. Lian, kayo nang bahala dito ha? Magla-lunch na lang ako sa school. Paalam ni Mrs. Sige ho, tita. Pagkalabas si Jenny, kaming dalawa na lamang ni Lian sa bahay. Tahimik kaming dalawa na tila ba nagpapakiramdaman. Nasa kusina siya, nakasuot ng simpleng sando at pambahay na short. Wala naman siyang ginagawa kundi magkuskus ng lababo. Gusto niyo po mag-almusal? Tanong niya nang mapansin niyang nakatingin ako sa kanya. Okay na. Nagkape na ako eh. Pero salamat, Lian. Ngumiti siya. Ako na pong magluluto ng ulam mamaya. Sinigang na baboy. Favorite ni tita yun, diba? Pero favorite ko rin yun. Napangiti siya. Talaga po? May kakaibang tono yung pagkakasabi niya. Para bang may ibig sabihin. Pero di ko nalang pinansin. Kinahapunan, nasa sala ako noon at nag-aayos ng gamit sa toolbox nang sumigaw siya. Tito Noel? Sigaw niya. Okay na po. Pwede niyo nang tikman. Sandali lang. Sagot ko at agad na pumunta sa kusina. Pagdating ko roon, halos mabitawan ko yung hawak ko. Nakatayo ako noon sa harap ng kalan. Siya naman ay medyo nakayuko dahil may inaabot sa ilalim ng lababo. Alam kong wala naman siyang ginagawang masama, pero parang alam niyang nandun ako na para ba siyang nananadya talaga. Okay lang po ba yung lasa? Sabay abot niya ng kutsara na may sabaw. Oo, masarap. Sabi ko habang pilit na kinakalma ang sarili. Ngumiti siya at sinabing, sabi ko na nga ba papas itong luto ko sa panlasa ninyo. Maya-maya, tumawa siya ng mahina. Kanina ko pa kayo napapansin. Napapatingin kayo sa akin. Gutom na ho ba kayo? Tanong niya. Napakamot na lang ako sa batok. Gutom na nga siguro. Matapos yun, naglinis siya ng mesa habang ako naman ay nag-check ng motor sa garahe. Pero kahit anong gawin kong pagtuon sa ibang bagay, naiisip ko pa rin yung mga huling eksenang nakita ko. Masyado siyang komportable. O baka naman, ako lang tong nagiging marupok. Ilang sandali pa, lumabas siya sa garahe. May dalang pitsil ng malamig na tubig. Baka nauuhaw na ho kayo. Mainit pa naman dito sa labas. Salamat, Lian. Sagot ko habang kinukuha ang baso. Umupo siya sa gilid ng motor na inaayos ko. Hindi mo ba namimiss ang probinsya? Tanong ko sa kanya. Sa totoo lang po. Oo, namimiss ko. Pero mas gusto kong magsimula ng bagong buhay dito. Okay lang po ba, Tito Noel, kung magtanong ako sa inyo? Sige, ano yun? Masaya pa po ba kayo ni tita? Hindi ako agad nakasagot. Nabigla kasi ako sa tanong niya. Bakit mo naman naitanong yan? Wala lang po. Minsan kasi pakiramdam ko parang ang lungkot-lungkot ng bahay niyo. Hindi ko lang po alam kung okay pa kayo ni tita o kung ano. Tumawa ako ng pilit. Siguro, pareho lang kaming pagod. Ganon talaga pag tumagal na. Tumango siya. Kung ako po ang asawa niyo, araw-araw ko kayong patatawanin. At araw-araw ko kayong aalagaan at ipagluluto ng masarap na ulam.
Hindi ko alam kung anong dapat kong sabihin. Hindi ko alam kung nagbibiro ba siya o ano. Yung tipong para kang pumasok sa isang kwarto na alam mong bawal. Pero hindi mo rin naman kayang umalis. Kinagabihan noon, habang nanonood ako ng TV sa may sala, dumaan siya sa likod ko at biglang sumandal sa sandalang ng sofa. Tito? Bulong niya. Pwede po ba akong makinood muna? Oo naman, Lian. Umupo siya sa tabi ko. Malapit lang. At halos magkadikit ang tuhod naming dalawa. May dala-dala siya ng kumot at dahan-dahan niyang isinasabit sa balikat ko. Baka nilalamig na kayo. Walang masama sa kilos niya. Wala ring masama sa sinabi niya. Pero yung paraan ng pagkakalapit namin, yung katahimikan na tila punong-puno ng hindi sinasabi, yun ang delikado. Napatitig na ako sa TV pero wala na akong maintindihan. Pakiramdam ko, bawat galaw niya, sinasadya niya. Paglingon ko, nakatitig na siya sa akin. Ilang segundo kaming nagkatitigan at walang kumikibo. Pero bago pa man may mangyari sa amin, bumukas ang gate. Dumating si Jenny. Mabilis na lumayo si Lian at tumayo. Hi tita, masiglang bati niya. Agad kong kinuha ang remote at nagkunwaring nagpalit ng channel. Pinilit kong bumalik sa normal. Wala namang mali. Wala pa. Pero alam kong kaunting-kaunti na lang. Sa loob-loob ko, parang unti-unting nauupos ang konsensya ko. Pero kasabay nun, mas lalo kong gustong malaman kung saan kami dadalhin ng mga tinginan, ng ngiti, at ng mga palusot na tila walang mali, pero punong-puno ng kasalanan. Matapos ang gabing yun, mas naging maingat ako. Pinipilit kong iwasan si Lian, pero mas pinipilit niyang mapalapit. At sa mga sumunod na araw, halos araw-araw kaming magkasama sa bahay. Si Mrs. ay tuloy pa rin sa pagiging abala. Ako madalas umuuwi ng maaga pero inischedule ko talaga yung oras para hindi kami laging dalawa ni Lian ang naiiwan. Pero kahit anong iwas ko, may paraan pa rin siya para makalapit. Isang hapon, galing ako sa talyer at pagpasok ko sa bahay, akala ko walang tao. Pero biglang lumitaw si Lian sa may kusina. Naka-oversized na t-shirt, basa ang buhok. Nandito na ho pala kayo. Bati niya. May bagyo raw mamaya, sabi sa TV. Butit napaaga kayo ng uwi. Wala nang masyadong ginagawa kaya pinauwi na rin kami ng maaga. Sagot ko. Lumapit siya at inabot ang tuwalya sa akin. Medyo nabasa na kasi ako ng ulan. Teka, mukhang bagong ligo ka rin Galing ho kasi ako sa laundry area and ambunan ako kaya dumiretso na lang ako maligo. Baka kasi sipunin ako Napansin ko ang suot niya. Pero pinilit kong huwag tumingin ng matagal. Gusto niyo hong magkape? Tanong niya. Sige Lian, kung meron. Umikot siya sa likod ko at bigla akong binulungan. Akong bahala sa inyo. Ipagtitimpla kita. Yung masarap. Napatingin ako sa kanya. Ngumiti siya. Pero yung ngiting yun, may lambing na parang pilya. Nung ibigay niya yung kape, naupo siya sa kabilang dulo ng sofa. Tahimik kami nanunood ng balita. Malakas ng ulan sa labas at medyo malakas na rin ang hangin. Pero sa loob ng bahay, mas malakas pa ang kabog ng dibdib ko. Ang lamig po, no? Tanong niya habang umiinom din ng kape. Oo. May tanong ho ako. Sagutin niyo promise. Depende sa tanong mo, Lian. Sagot ko. Kung hindi ba kayo kasali tita, posible ba kayong ma-inlove sa tulad ko? Napatigil ako. Napatitig ako sa kanya. Diretso ang tingin niya at mukhang hindi nagbibiro. Lian, bakit mo naman natanong yan? Wala lang. Naisip ko lang kasi,
Sa probinsya, bihira yung mga lalaking kasing bait at masikasong tulad nyo. Kaya siguro, madali kayong magustuhan. Hindi naman ako ganun kabait, Lian. At saka, sabay lapit niya ng kaunti. Bakit dito? Takot po ba kayo? Hindi ako agad nakasagot. Lian, hindi sa takot. Ayokong may masaktan. Ayokong may masira. Paano naman kung ako lang naman yung masasaktan? Bulong pa niya. Huminga ako ng malalim. Pamangkin ka ng asawa ko, Lian. Hindi naman ako bata. Alam ko, pero may asawa ako. Tumahimik siya sandali. Tumingin sa may sahig, tapos tumingin ulit sa akin. Wala pa naman akong ginagawa, di ba? Pero aminin mo, may nararamdaman ka sa akin, no? Hindi ako sumagot. Pero totoo, may nararamdaman ako. At yung katahimikan ko, alam kong yun na ang sagot. Tumayo siya at lumapit sa akin. Tumayo siya sa harapan ko. Nakatingin at nakatitig. Huwag kang matakot sa akin. Hindi naman ako bata eh. At hindi rin ako basta-basta. Maliligo muna ako, Lian. Wika ako pa para makaiwas. Tumango lang siya, pero nakangiti habang nakatingin sa akin. Bumaba si Lian maya-maya. Nakapambahay na ulit. Maluwag na cotton dress. Humiga pa to sa may sofa at nagkumot. Gabing-gabi na, hindi pa ho ba kayo matutulog? Kanina pa ako inaantok pero inaantay ko lang ang tita mong tumawag. Matagal pa yun? Madalas naman late si tita, di ba? Oo. Natahimik ulit kami. Tapos bigla niyang binasag yung katahimikan. Kung sa akin ka lang, hindi kita palaging pababayaan. Napalingon ako sa kanya. Hindi ko sasayangin yung tulad mo. Lian, tama na yan. Hindi ko naman sinasabi na aagawin kita eh. Gusto ko lang sabihin na kung sakaling mapagod ka, may makikinig naman sa'yo. At ako yun. Lumapit siya ng konti at hinawakan ng kamay ko. Alam kong mali. Pero minsan, kahit mali, hindi ibig sabihin hindi na totoo. Muling tumahimik ang buong bahay. Maya-maya, tumunog ang phone ko. Si Mrs. Nag-message. Baka bukas na ako makauwihan. Sa bahay na ni Mia ako mag-overnight. Mag-iingat ka dyan. Kayo, I love you. Pinakita ko kay Lian yung message. Ngumiti siya at bumulong na. Tayo lang palang yung gabi eh. Hindi na ako nakapagsalita. Sa gabi yun, walang nangyaring lantaran. Pero sa bawat salita, sa bawat sulyap, sa bawat tapik ng kamay, ramdam na ramdam ko na may nilagpasan na kaming hangganan. Maulan pa rin sa labas. Malamig ang hangin. Kami lang ni Lian sa loob. At ngayong gabi, walang padera, walang bantay, walang ingay, walang hadlang. Nasa sofa si Lian, nakahiga, balot ang kumot. Ako naman ay hindi mapakali. Lakad ako ng lakad. Bubuksan yung bintana, isasarado ulit. Hindi ko alam kung anong inaasahan kong mangyari o kung ano talaga ang gusto ko. Halika na kasi dito. Umupo ka na sa tabi ko. Tawag ni Lian sa malambing na boses. Lumapit ako at umupo sa kabilang dulo ng sofa. Gabi na, sabi ko. Matulog ka na. Gabi na nga. Pero hindi ako makatulog eh. Napatingin ako sa kanya. Hawak-hawak niya ang kumot na tila nag-aalok ng espasyo sa tabi niya. Huwag ka nang magkunwaring hindi mo ko naiintindihan, bulong niya. Napalunok ako noon. Lian, alam mo naman na mali ang mangyayari, di ba? Pero gusto ko, sabi niya.
Hindi ko alam kung dahil sa pagod, sa lamig, sa lungkot. Pero tumigil na ako sa pagkontra, Miss Callie. Sa halip, dahan-dahan akong lumapit at tuluyang bumigay. Umupo ako sa gilid ng sofa, sa tabi niya. Tinitigan ko ang mga mata niya. Parang humihingi ng huling basbas kung itutuloy pa ba namin. Handa ka ba? Tanong ko. Matagal na akong handa dahil matagal na ako naghihintay. At doon na nagsimula ang isang bagay na hindi na pwedeng ibalik. Unti-unting lumapat ang labi ko sa kanya. Pababa sa leeg at kasabay noon ang pagbagsak ng mga kasuotan niya sa sahig. Doon ko nasilayan ang lantad niyang ganda. Makinis, maputi, at malapor sila ng kutis. Iba talaga pag dalaga pa. Nasabi ko na lang. Halos hindi ako makahinga sa sitwasyon ko nung oras na yon. Para ba akong bumalik sa pagkabinata? Yung tipong pakiramdam na first time mo lang sa isang babae. Nung tingnan ko ang reaksyon niya, yung reaksyon niya, ay isang mapang-akit ng ngiti at pagkagat ng labi ang binigay niya. At doon, tuluyan na akong tinalo ng aking konsensya at kahinaan. Doon na nagsimula ang lahat. Opo, pumatol ako sa dalaga at may nangyari sa amin. At hindi lang po sa sofa, pati na rin sa kwarto naming mag-asawa. Paulit-ulit, na tila ba wala kaming kasawaan nung gabing yun. Doon nagsimulang mahati ang mundo ko sa dalawang babae, sa asawa ko at sa pamangkin nitong dalaga. Kinabukasan, pareho kaming tahimik. Nasa kusina ako nagkakape. Siya naman ay nakaupo sa harapan ng mesa. Lian, simula ako . Walang dapat pagsisiyan dito. Sagot niya agad. Hindi ako pinilit at hindi rin ako nagsisisi. Pero alam ko yung limitasyon nating dalawa. Alam ko yung limitasyon ko. At alam ko na hindi ito pwedeng tumagal. Alam ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sisirain ang pamilya niyo. Pero huwag mong kalimutan yung isang gabing pinagsuluhan natin. Hindi ako makasagot. Tumingin siya sa akin. Alam mo ba kung bakit pinipilit kita? Kasi malapit na akong umalis at ang hirap mong pabigayin. Ha? Saan ka naman pupunta? Nabigla akong tanong. May trabaho na ako at tanggap na ako. Next week na magsisimula. Kaya, aalis na ako. Actually, nakapagsabi na ako kay tita. Sa'yo na lang talaga. Dahil hinihintay ko yung gabing yun. Hindi ako makapagsalita, Miss Callie. Tumango na lamang ako sa kanya. Dahil alam kong siguro mas makakabuti nga ito. Ilang araw pa naman kaming nagkasama sa bahay. Pero wala nang nangyari. Wala na ring halikan. Para bang bumalik sa dati. Pero pareho naming alam na may bakas na ng kasalanan sa pagitan naming dalawa. Dumating si Mrs. nang walang alam at walang hinala. Si Lian masayang bumati sa kanya. Tumulong na maghanda ng hapunan. Walang kahit na anong bakas ng pagkakamali. Pero sa likod ng aming mga ngiti, alam ko may kasalanan. Dumating yung araw ng pag-alis niya. Bitbit niya ang backpack at isang maliit na bagahe. Tito Noel, sabi niya sa akin habang nasa labas na kami at naghihintay ng tricycle. Salamat sa lahat. Sabi pa niya. Sorry, wika ako naman. Ngumiti siya. Ano ka ba? Hindi mo naman kailangan mag-sorry . Ginusto ko nga yun . Remembrance galing sa'yo. Sabay kindat niya. Tumigil ang tricycle. Sumakay na siya. Bago siya umalis, humawak pa siya sa kamay ko. Kung sakaling magkita tayo ulit, sana makita kong masaya na rin yung mga mata mo. Sabi niya tuluyan nang umalis. Ngayon, ilang linggo na rin ang lumipas.
Tahimik ulit ang bahay at bumalik ako sa dati. Parang naging boring. Yung tipong hindi na ako buo. At kahit hindi na kami nagkita ni Lian, para bang may bahaging naiwan sa kanya. Alam kong mali, pero sa gabi-gabi, bago ako matulog, tinatanong ko ang sarili ko. Masama bang nakaramdam ako ng contentment sa pamangkin ng asawa ko? Masama bang pumatol ako ng isang beses? At masama bang makaramdam ako ng kasiyahan sa piling niya? Hanggang dito na lamang po at lubos na nagmamahal, Noela.